Alright mga boss, nandito na naman po tayo. Mag-update po ako sa inyo sa aking motorcycle. Ating unit na Honda Airblade 150, si Jack. Ang ating motor ay in-upgrade po natin paunti-unti. Kung mapapansin nyo sa ating video, yung mga upgrade. Siyempre, ang pag-uusapan natin ay ito, DC Monorack. I-review ko lang sa inyo, magiging topic lang natin ay tungkol po dito sa ating version 3 DC Monorack bracket. Ano po? Yung version 3 po nila sir, DC Monorack ay stainless. Kung mapapansin nyo, stainless po yan. Hindi po yan tubog Maganda, may quality. Ito tip ko lang po sa inyo O mas maganda talaga na nadadala nyo po sa kanila yung unit nyo. Kasi yung nagiging issue po tungkol po dito sa Honda Airblade dito sa gitna, papakita ko sa inyo ito hindi po natin kasi matanggal. Meron po yan dyan na pinagkakabitan nito. May bolt na nandyan. Nagkakaroon po ng problema yun. Parang napupunit po yata. Nakita nila sa unit ko, masyadong persado po yung bolt doon sa ating kakabitan. Nawa po ni sir na medyo pilit na pilit yung bolt doon. Kaya tendency po na pag mabigat po yung karga ng ating alloy box, may tendency po talaga na mapunit yun. Yun po yung isa sa nakita kong kagandahan dun sa sinabi sa akin ni sir. Kayo po nagnanais magkaroon ng DC Monorack, mas maganda pong dalhin nyo sa mismong shop nila. Kung hindi naman po, siguraduhin nyo na hindi po persado yung pinagkakabitan. Kasi dun ko po nakita na itanong ko kay sir na talagang siya mismo yung umaalam o inaalam niya mismo kapag persado yung tornilyo dun sa loob. May tendency talaga na masira yung pinagkakabitan natin dito kasi hindi po natin sigurado kung gaano katibay po yung nasa loob na yan, yung pinagkakabitan. Pagmamalaki na paunti-unting upgrade ng ating motor. Lahat po nung nakikita nyo sa aking unit talagang sinigurado ko po na talagang nasa quality po yung mga pinanggalingan. Yun po yung sa akin.